Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman.
Kailan kamusta og mayong buntag kaninyong tanan. Welcome usab sa ato ang pagpanaguban. Sa atong Angel News Patrol Morning Edition. Ban sa inyohang alagad Angel Rose Kiatson din niya. Ining adlaw Miyerkules sa mga ka-Angel. Mayo 20 kung 19 2021 mga kaigsona. So sa gyapon kaming tanan na maginaot nga nakamos kapiskay kabasog sa panlawasan nining nga mga orasan nining mga takna. Anay kanunay nato nga gihandom sa tuang pagpakabuhi nining kalibutan ng mga ka-Angel. Kadot lang kayo kay nawalaman ako ang dali kayo. Ano yatong gihandom kanunay mga ka-Angel nga nindot ang atong pamahon-pahon matag karon og unya dire sa tuang pagpanaguban dire sa Angel Broadcasting Online Streaming Services mga kaigsuunan. So sa gyapon banang ako ang station manager karon dire. Siya nga akong production assistants mga kaigsunan sa pagkatudog ng mga balita. Gikan sa ato nga mga news patroller. Atong Angel Online News Patrollers. Nangalan sa kinatibukang puwersa mga kaigsunan. Amo ang news director Shin Sulugan. Among chief of reporters sa Tutong Sambas. Sa tuang mga online patrollers, sila si Drew Sandoria, Efren Celosia, aga si Cheryl Emiya. Masab sa ato ang traffic admin, si Ma'am Roquelin Daang. Antong mga news, showbiz, and sports correspondent sila si Ricky Tadio Real, agila si Ricky Balibria, ag si Bibianca, mga kaigsunan nga nakatambay na sa gawas sa nasod. Alas 6 sa 18 na. Dari sa karon sa mo ang dakbayan. Gahapon na medyo may bundak ang hinay ron nga ulan mga kaigsunan. Og nagmugna og dako kayo nga traffic. Kagabi mga alas 7 mga ka-Angel. So hinay-hinay lang kay basa gihapon ang mga kadalanan karon. Ikan sa pag-ulan kagahapon, kagabi mga kaigsunan. Karon nakita na nako ang haring adlaw diri mga ka-Angel nga medyo misilip na. Gumikan kay karon nga adlaw Miyerkules Mayo 19, 2021 mga ka-Angel. So pistas Bohol. Sabing pinistas Bohol karon. Ang pero dunay mga ato ang mga kaigsunan bulanon nga duha gyud baka uli mga kaigsunan. Dadtong gaway mga wala pay pandemic. Medyo lipay pa kay sila mga ka-Angel kay yearly mauli man gyud sila kay ang Mayo man gyud bulan sa Mayo mamigay ilahang pinaka-nindot nga bulan sa ilahang pagsaulog sa piyesta mga kaigsunan. So isa ka bulan na matud pa ang pagselebrar og piyesta diha sa Bohol. Apan karon na mga ka-Angel gumikan kay pandemic, niya kita sa pandemya, medyo kontrolado mga kaigsunan ang pamauli sa ato ang mga kaigsunan bulanon diha sa Bohol. Atong oras alas 6:20 na. Karon taud mga kaigsunan atong aninawon ang buhatan sa pag-asa kung unsa nay mga
nindot nga update sa lakas sa tuang nga panahon. Nindot sad nga masayod ta nga matag karon ug unya. Masayod kita mga ka-angel kung unsa nay kahimtang sa ato ang panahon. Sabi na sa panahon sa kapunon nga medyo mag-ulan-ulan o tutaligsik mga ka-igsoon. Noon, diya sa may bandang Bukidnon mga ka-angel o mga lalawigan sa Misamis Oriental nga dunay mga tanom nga mais o mga gulay, mga lagutmon, ila kini dako kay nga kalipay mga kaigsunan gumikan kay ilaha mga pananom, ha? Pagka angkon man o pag bisbis mga kaigsunan. Malipay ni ato ang mga kaigsunan mga mag-uuma diha pag muulan labi na og humana sila og pugas og mais. Pugas og mais mga kaigsunan og pagtanom sa ilaha mga lagot mo. Bueno, nini nga mag-aras sa ato sang aninahon ang pag-asa update. Lakas sa atong panahon pinagi ni Jung Pribaldo mga kaigsunan. Ato ang usa sa weather specialist nga buhatan sa pag-asa Mulugan, El Salvador. Hello, pag-asa, may buntag. May buntag usab ka ng tuntanan ug daghang salamat ay nakaw sa tong panahon karong adlaw. Ang tibok dapit sa Mindanao makasunod. Inubalan sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanalugdog tungod kini sa intertropical converging zone. Ug aduna kini hinay nga tula sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan nga tula sa habagatang silangan direksyon o gapsay nga tula sa kasarangan ang balud sa kadagatan. Mga atong Philippine Standard Time, is 20. Di ka na din hisabotan sa pag-asa DYC Mulugan sa Salvador City, kinisisyon si Baldo Salamat. Okay, salamat kay Ma'am John Pribaldo sa imuhang buhatan niya sa pag-asa. Okay, ato na bati mga kaigsunan. Mga ka-angel ang buhatan sa pag-asa pinagi ni John Pribaldo. Nini nga mga orasa mga kaigsunan. So, dindot ang atuang panahon garon. So, standby lang mga ka-angel sa atuang mga report usab. Karon naglibod suroy ang atuang mga online reporters. Dakbayan sa Cagandiro. Matud pa nagtumbling-tumbling, nagkamang-kamang. Karon nga makapangita o mga nindot kay nga mga kasayuran. Nindot nga mga kasayuran mga kaigsunan ng ilahang ipasupot unyang taod-taod. For the meantime, dirisa kita sa mga luwan sa tuang mga balita. Aninahon ta ang tuang mga balita karong buntag mga ka-angel. Atong oras alas 6:23 na. Unahon tang atong mga balitang lokal. Pinagi sa tuang mga news sa patrollers. Sa uluhan sa balita dito tong Sambas mga ka-angel. Balita dito tong Sambas, update kini sa pagpamusil patay gamit ang armas nga 9mm mga ka-angel. Saluhan na balita ni Efren Silusia. Usa ka banda gipusil, uy. Sabi naman pinusilay karon mga kaigsunan. Manay mga uluhan sa mga reports ato ang mga ka-angel news reporters na nagkaugmen sa gawas nga bahin mga ka-angel. Okay, naka-standby siguro. Nauntang ato ang mga report karong buntaga. Nauntang report pinagi ni Angel Tutong Sambas. Tagani na ay manok. Wanay lain. Tutong Sambas na gina mga kaigsunan. Sa panandugangan. Pa. Pero
Ato pabidawon mga report pinagin ni Totong Sambas mga kaigsunan. Kalabot gani sa usa ka update sa kaso sa pagpamusil mga ka-angel. Pabidawon ta report ni Totong Sambas. Tong Yes, Angel Rose, pagdayon pakining gipangita o matuping investigasyon sa ingon mo sa gipangita gining suspect o man kini sa pagpamusil patay. Gamit ang armas nga 9mm. Kining biktima nga mayras pangalan nga si Jonathan Juanillo. 40 anyos kini o residente kani sa Basak, Talakag, Bukidnon. Sampang ang maong suspect nga mailas pangalan sa pagpamusil nga si Alando Ali o renter kini sa balay sa mga biktima. Naitabo kini ang pagpamusil diya sa Aper Sunte, Barangay Agusan, Siyudad sa Cagayan de Roca Dadi. Sa impormasyon nga atong nasayran nga yuta lang kini ang gikabiklan ni Ray. O man kini nagbahad matud pa kini ang suspitsaro. O dito gihimo ang pagpamusil sa sampit nga lugar sa Barangay Agusan, Aperson 3. Gani sakay pakinay sila ang biktima uban ang iyang asawa o kanang gitawag na babao o sa pag-abot sa rakasoy garapit gihimo ang maong pagpamusil nagikabityan ng pan ni Hunong pakinay ang maong driver sa baog-bao ngayon ang gisakyan sa biktima. O dito, nanaog kini ang maong ang suspitsado o dipusil kini ang biktima tumong sa iyang ulong nga bahin. Kung sa pagkutlo sa balita, padayon po sa kining gipangita karon sa police station Puerto ang maong suspitsado kay gikabutyan nisibat kani sa matinong direksyon o gidala pa kini ang sakyanan sa biktima sa mahibay o asa karon nga panahona. Mo itong report na nakuha, buka na lang siya akong nahimutangan. Ako si Angel Totong Sambas, nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Angel Totong Sambas sa mga report karon nga buntaga. Alas 6:28 na mga kaigsunan. Sa atong pagpadayon nga unahan sa tuang mga pagpahigayon o pagkatudog mga balita nga na kaninyo. Arita sa mga luan sa tuang mga balita karong buntaga. Dili unta unsa ay mga nindot karon nga mga balita. Lagi sa tuang news director si Sean Sulugan. Unawalan sa itong mga balitang lokal mga ka-angel. Atod pa si Pods Bite gilusad sa DOST. Samtang mga malampuson kung malapason sa curfew na isyuhan og OBR mga ka-angel. Sa tuang balitang nasyonal mga tarabanting kabos girekomenda ni Galvez kay Duterte nga bakunahan sa katapusan sa bulan sa Mayo. Samtang mga sex workers sa Netherlands nakabalik na sa ilahang trabaho. Oy. Sa tuang balitang sports sa pinagi ni sports reporter Ricky Tadio Real Ateneo Center 16 Angelo Kwame sa Filipino citizens na mga ka-angel. At ang
usab ang showbiz sa balita pinagi ni Ricky Real mga kaigsunan. Samtang sa to ang espesyal nga balita, lalaki sa US midaog og $50,000 sa sayo pa nga luto ticket nagibaligya kaniya. Nindot si kaya ba? Nindot pagkasayo pa mga kaigsunan kay niabot kaniya ang grasya. Atong oras, alas 6:31 na. Kini nga itong pagpanaguban, atong pasalamatan si Kagawad Alan Magsayo dire sa Barangay Tablon mga kaigsunan. Pero atanging nga ron taod ang hingpit nga aso sa tuwang nga mga balita atong ipabuhagay mga kaigsunan. Ato sang lantaw ni sab ang mga report sa tuang nga mga kauban nga nakakaroon ng kaugben sa gawas nga bahin. Samtang padayon nga gipatuman mga kaigsunan ang QR code diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Medyo nagkataas ang kaso sa COVID-19 nga apektado mga kaigsunan. Inalan nga magbantay kita kanunay. Atong ampingan ang atong kinabuhi. Ano? Nakaroon sa linya si Efren. Kapag si Efren Bata Reyes, happy tigi ko makadiretso mga kaigsunan. Si Efren Celestia sa iyahang report mga ka-angel. Efren! Usa ka ho, Jonathan Peter Juanilio ang gipusil patay sa Suntre Agusan nga taga Talakag Sidnon. Ang mag-asawa ni tugbong lang din sa Cagayan de Oro City aron lang pagbaligya unta sa ilang baligya nga luya. Ang mag-asawa ni adto sa suba sa Agusan aron lang paghugas unta sa ilang dala nga baligya apan giatangan kani sa kriminal. Sungod ni ini gigbunot ang kriminal sa iyang 9mm caliber pistol o gipusil sa ulo ang bana. Maayo na lang kay nakaikyas ang asawa kay ni palpak man pagpusil sa kriminal sa iyang 9mm. Ang kon ani nga anong gipusil ang iyang bana tungod lang sa wala nga gihatagan ang iyang ang kriminal sa yuta nga prokurar da sa iyang balay. Kini si Efren Patrol Celosia nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Pero salamat Efren Celosia sa imong report karong buntaga. Sabi naman sa mga kaigsunan. Daghan ang kasos pagpamusil diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gumikan lang sa yuta. Salan lagi kining yuta man gini makaingon mga kaigsunan kini mga kabtangan. Bisan man gani mga managsuon na higala, nanay, managtatay. Magpatyanay mga kaigsunan.
tungod lang sa mga kabilin nga kayutaan sa ilaha po maginikanan. Unang hayahay na lang ta. Ato na lang ning ano no. Kita wa magita yung mga yuta. May kabilin ng ato ang mga ginikanan. May kabilin ng among ginikanan nga mga kadagdag ko nga yuta mga ka-angel. Apan pinakanindot kay magkasinabtanay. Wow, amantay nga mga kabatangan nga gibilin sa itong maginikanan, importante nga malinaw nga ito ang panag-sandurot. Kita nga mga kaigsunan, kita nga mga paryente, awatay mga dagko nga kabatangan, away-awayan mga kaigsunan. Natungod sa yuta lagi. Kaya dunay ang uban usab mikan sabi kay hindi nila gusto nga ang ilaha nga mga bahin na maadto pa sa lain o unsa pa kakana na musangpot mga kaigsunan sa dili maayo nga mga panghitabo. Atong oras alas 6:36 na. Arita sa himpatingasoy sa tuang mga balita karong buntaga mga ka-angel. Milusad sa Seafood Bite sa mobile application sa Dakbayan sa Cagandiro Mayo 17. Ang Seafood Bite usa ka reporting system nga magmonitor o mag-promote sa food safety gikan sa farm hangtod sa consumers. Ang mga nasangpit nga application na maghatag o sa mga konsumante sa sayong paagi nga mag-report sa inconsistency ag external hazard sa pagkaon nga ilang gikaon. Pinagi sa mobile application ang konsumante mokuha og puto nga gingong dili luwas nga pagkaon og report online. Ang ahensya mag-filter sa gisumiti nga reports o classify. Ang Food Regulatory Agency o DOST Region 10 ang magpahibalo sa gi-report nga food establishment and konsumante makakuha og progress update sa pinaagi sa iyang application. Nakita sa board nga pinaagi sa application mahimos siya nga avenue nga makita og klaro ang mga seryoso nga kalapasan diha sa food safety kasama sa food fraud cases nga padayon nga misaka ning panahon sa pandemya. Ang Food Safety Regulation Coordination Board sa Region 10 PSRCB gusto nga i-promote ang unified approach sa advancing food safety sa Northern Mindanao. Ang mga report ang food establishment ang malakip sa DOST 10 food safety awareness webinars aron ma-enhance ang product safety og quality.
Sa dugang pa na ito balita mga ka-Angel. Ato sa paminahon karon ng report na pinagi ni Angel Drew Sanoria. Paminahon ta o sudungon ta mga ka-Angel. O kanat bridge. So kanat bridge si Droped. Sa dugang pa na ito balita. Pila ka mga individual na isyuhan sa Ordinance Violation Receipt o OBR sa Regulatory Compliance Board RCB diya sa nagkalain-laing establishmento alayon sa pagpatuman sa curfew hours sa Dakbayan sugod alas 9 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Giadtuad sa mga personahe sa RBC inubanan sa COCPO ang Uptown Ria Corrales Street, Barangay Nazaret. O uban pang mga lugar din adunay ubay-ubay nga mga resto bar aron na masiguro nga musubay sa mga gabayan sa curfew. Pagpamaligya og elimnong makahubog o drinking in public areas. Pangaluhan ni Attorney Igay Oy ang RCBC kinsa maoy hugot nga mipatuman sa mga ordinansa o IETF guidelines aron hingpit nga masubay ang mga minimum public health standard. Magatubang o gatukbang nga silot ang bisibisan kinsa nga makalapas sa mga ordinansa sa dakbayan na lakip usab ang mga gabayan nga gipatuman sa gobyerno nasyonal. Sa ato ang balitang nasyonal, girekomenda ni Vaccine Cesar Carlito Galvez Jr. kay Pangulong Rodrigo Duterte nga sugdan na ang pagbakuna sa mga priority workers o indigent population kung mga kabus sa katapusan sa bulan sa Mayo. Kini para mapaspasan na usab ang rollout sa COVID-19 vaccine gamit ang pipila ka milyong bakuna gikan sa COVAX sa facility mga ka-Angel. Bisan nga ang Senado ingon sab ang usab ang rekomendasyon nga sugdan na ang pagbakuna sa A4 o A5 category para mawala usab ang pagduha sa nga ma-expire ang AstraZeneca vaccine. Matod kay Galvez, matod sa kalihim nga base sa datos gikan sa National Economic Development Authority, hindi na dunay 12.8 kung 12.8 milyon ka trabahante sa Pilipinas ubos sa A4 category ag 16 milyon indigent Filipinos ubos usab sa A category mga ka-Angel. Oras alas 6:43 mga kaigsunan. Atong balikan si Angel Drew Sanoria. Yang report karong buntaga. Drew. Yes, Bro. Angel Rosa Balog sa tangkal kining usa ka hubog. Kuman kini nga nagbaras-baras o kita diya sa Upper 20 Nazaret sa Gayandolo City. Ang maong hubog nga giila nga si Binancio Kapi. 38 anyos ang panuigon o nagsigita kini diha. Lango man di kini sa pagkahubog nga ilimnon. O kini gibit kini sa Barangay Tanod o gibalog sa tangkal sa Barangay Nazaret para kini dito kini pa-skipping o ipatulog nga mao nga hubog sa Police Station 9 Nazaret. Gikan na lang sa akong lokasyon. Ako si Patrol Angel Pedro Sanoria, nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Drew Sanoria sa imong report karong buntaga. Padayon ta sa tuwag nga mga balita mga ka-Angel.
mga balitang international. May balik na sa ilahang katrabaho ang mga sex workers sa Netherlands. Human giluagan sa gobyerno ang COVID-19 restriction. Sigon ni Health Minister Hugo di Hunging giablihan na nila ang mga parke, zoo, gym o ang mga outdoor swimming pools tungod sa gamay nga kaso sa COVID sukad nga gisugdanan nila ang pagturok sa mga bakuna kontra sa COVID. Legal usab ang nasangpit nga nasod ang prostitusyon. Apan kinaton Desyembre gibawal nila para dili mamukatag ang COVID-19. Sa nakalabay nga Marso, nagkilos protesta ang mga sex workers tungod sa sab sila gitugutan nga makabalik sila nga trabaho samtang ang ubang trabaho sama-sama sa parlor gibuksan na mga ka-angel. Sa atong sports balita, atong paminahon si Ricky Tadio Real, mga ka-angel, sa iyang balita. Para sa sport, nilagdaan na ang naturalization bill ni Ateneo Senator NJ Kuwam. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naturalization bill ni Ateneo Senator NJ Kuwam. Dahil dito, opisyal ng Filipino citizen si Kuwami at pwede nang maging naturalized player para sa Gilas, Pilipinas. Nabatid na unang lumusod sa Kongreso at Senado noong Marso ang naturalization bill ng Ivorian center na si Kuwami at Spanish footballer Bevan Marañon na target makapaglaro sa Pilipinas football team Azcals. Ngayong aprobado na ang Philippine citizenship ni Kuwami, sasailalim pa ito sa ibang proseso tulad ng panunumpa at pagkuha ng Philippine passport bago makapaglaro sa Gilas, Pilipinas. Nabatid na kasama ang 16 center sa ginagawang pagsasanay ng Gilas sa training bubble sa Inspired Sports Academy sa Calamba, Laguna bilang paghahanda sa FIBA Asia Qualifiers gaganapin sa Indonesia sa darating na Agosto. Kini ang inyong Angel Patrol Ricky Real para sa Angel Broadcasting News Online. Pero salamat kayo, Ricky Real, sa imuhang report ako ng buntaga. Atong oras, alas 6:48 na. Sa atong kabalitang showbiz, mga kaigsunan, karoon taon balikan ta si Ricky Real sa yahang showbiz balita. Balikan ta si Ricky Real sa ang showbiz balita, mga ka-angel. Paminahon ta. Rick? Para sa balitang showbiz, Rabia Mateo, itinuturing ng beautiful moment ang pagpresenta sa Pilipinas. Itinuturing ni Miss Universe Philippines Rabia Mateo bilang beautiful moment ang pagkakataon na maging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe. Sinabi ni Rabia sa kanyang Instagram post na habang buhay na ikararangal na minsan na siya naging bahagi ng legasiya o kasaysayan. Ibinahagi rin ni Rabia na kabilang sa mga challenges ng kanyang naranasan ay ang pagsisikap niya para maging physically fit, ang mga sleepless nights nito para magbasa ng mga artikulo upang siya ay maging updated at iba pang mga sakripisyo na minsan ay hindi nakikita ng ibang tao. Dagdag ni Rabia na patuloy lumalakas siya araw-araw sa bawat pagsubok ng kanyang pinagdaanan. Matatandaan na magbunyi ang Pilipinas nang makapasok si Rabia sa top 21 ng Miss Universe pageant. Ito ang inyong Angel Patrol Ricky Real para sa Angel Broadcasting News Online. Pero salamat kay Ricky Real sa mohang dugang pang mga balita. Oras, alas 6:51 na.
atong pagpadayon mga kaigsunan, at tabayan na ng mga report sa ato ang mga angel reporters nga naka-augment karon sa gawas nga bahay. By the way, ato sa ngalantaon. Ato ang mga viewers mga ka-angel diri sa atong pagpanaguban. Lantaon ta diri sa ato ang cellphone. O diri sa atong cellphone ta magsilip mga ka-angel. Ay aron nga masilip na tong uban nga naa na ka standby ang mga kaigsunan. So atong oras alas 6:52. Okay, si Ma'am Nini Sikoy nakatunghay kanato mga ka-angel. Diri sa tuang pagpanaguban. Okay, mga ka-angel, amo na to'y kinatibukan nga asoy sa tuang mga balita karong adlang Miyerkules sa Mayo 19, 2021. Kalan sa muang news writer Sun Sulugan. Masabang mo ang news editor mga ka-angel. Ako ang production assistant si manager Ryan Molo. Boss rami niya kanyang hapon ako na pod. O munang dagan sa tuang kinabuhi. Boss lang. O gantihan lang. Kaya mo may kina mo na realidad mga kaigsunan nang lang nga magbinalusay kita o dili nga balos nga kanang laparo paruhon ta ka niya laparohon sa kunimo dili nga nana magbinalusay kita sa tuang nga mga maayong nga mga buhat mga maayong nga mga gawi mga kaigsunan. Ano sa itong pagpadayon mga ka-angel, ang inyong nabati kaganina ang atuang national news. So gikabalak-an mga kaigsunan nga kining miabot karon nga kanang nakapundo nga mga bakuna na karon diya sa kaluhan. Ikabalak-an nga basin og mag-expire lamang kana mga ka-angel. Kumikan matud pa kay daghan karon ang nahadlok nga magpabakuna. Samantalang ang bakuna na ready na mga kaigsunan. O na nga giauhag karon ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang atuang nga pangulo nga bakunahan na kadtong nga mga nasa masa nga bahin mga kaigsunan itong mga kadaghanan ba kinsa may mga kadaghanan nga populasyon karon ang mga kabus kita mga kabus mga kaigsunan ang pinakadaghan na karon nga gimungkahi ni Secretary Carlito Galvez nga mabakunahan na kay basin og masayang lamang mga kaigsunan kanang mga nakapundo karon nga mga bakuna diha karon sa kauluhan. Kung mahinumduman ninyo mga kaigsunan, doon na yung mga panghitabo. Tumilabay nga mga katuigan nga diya sa bodiga sa Department of Health National nangalata lang ang mga medisina, mga tambal, mga kaigsunan wa kani ma-disseminate dito sa mga angayan hatagan. Di ba? Motoy mga panghitabo mga kaigsunan. So karon nagikabalak-an nga basin og mag-expire lang kini nga mga naka-imbak nga mga vaccine. Kining AstraZeneca mga kaigsunan. Gikahadlukan kun gikabalakan karon. Basin mag-expire lang gumikan kay daghan karon ang dili na magpabakuna. Gumikan nahadlok sa mga
epekto mga kaigsunan. Atong kahinumduman nga niyan tumilabay nga adlaw diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, dunay 73 anyos nga gibakunahan usa ka senior citizen mga ka-angel. Naghuman og bakuna, naglisod og ginhawa hantod nga nakabsan siya ang hinulamang kinabuhi. Apan matud sa report ng mga kaigsunan sa Suko, dili bakuna ang hinungdan sa maong pagkamatay sa maong 73 anyos nga taga Tablon, Cagayan de Oro. Ang dili heart attack, giatake sa puso mga kaigsunan. Apan di sad nato ikatago mga kaigsunan mga ka-angel nga doon na joy namatay sa tungod sa bakuna. Hindi na ito matago ng mga kaigsunan. Kita dire, mata mo hadlok kay mata mga hadlok tungod kay ang atong gobyerno atong magisuportahan. Apan na kining giingon lagi nga mag-expire ka na nga mga nakaimbak nga mga bakuna diha sa kaluhan. Delikado, sayang mga kaigsunan ang budget nga gipalit niya na milyon-milyon nga mga budget. Kabalo ka karon na doon na pa yung mga tao nga wa gyud na makadawat og kining SAP panang social amelioration ayuda mga kaigsunan. Dito sa kaluhan, gahapon nato nabasa sa usa ka news item nga halos nasa pila na sila ka porsyento dito. Halos sa 90% naman tingali ang ilahang pagpanghatag og ayuda. Apan sa ila dito na 90%. Pero ang ubang mga lugar, pareho kanato dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, daghan gyapon ang wa makadawat mga kaigsunan. Dito 90% na pero panigurado kita mga ka-angel, daghan gyapon ang wa makadawat. Bisan pa man sila kwalipikado nga modawat og kining ayuda gikan sa atuang gobyerno. So kung kanang gipamalit diha sa kining bakuna nya masayang lang na mga kaigsunan, unta kung ingon niya na di ihatag na lang dito ang budget niya, na ihatag na lang niya nga mga tao nga naapektuhan. Daghan kay naapektuhan karon mga kaigsunan, daghan kay mga way trabaho, daghan kay way gipangkaon mika nini nga pag-atake sa COVID-19 mga ka-angel. Wala nga si Secretary Galvez sa miauhag o mimungkahi nga to sa tuang presidente. Bakunahan agad nga mga nasa low level mga kaigsunan, no? Ato ang kita nga mga kabus kinahanglan pagabakunahan na kay sa masayang kanang nga mga nakaimbak nga mga vaccine. Panlagi ang problema kay daghan na kayo karon ng may atras, di na sila magpabakuna mikan sa ilahang sound nakita nga dili maayo. Apan pipila lamang ka na mga kaigsunan, di mandaghan ang ato dire ang apas sa ato ang kagamanan sa ato ang gobyerno. Ilahang gusto kita maproteksyonan gayud mga kaigsunan laban sa sakit nga COVID. Namudaan nga na sila nagkuha gyud og mga bakuna aron nga kita pagabakunahan, aron nga sab kita mapanalipdan mga kaigsunan. Tayo maproteksyonan mga ka-angel sa itong sakit na COVID dahil ito ay buong mundo itong COVID mga ka-angel. Yan ang minumungkahin ni Secretary Carlito Galvez kay Presidente Rodrigo Duterte na bakunahan na yung lahat ng nasa mahihirap nga level mga ka-angel. Siyempre, no? Sa masayang lang yung mga nakaimbak dyan nga mga bakuna. Ito naman ng mga kababayan natin, hindi naman tayo matakot. Kaya matakot na magbabakuna. Dahil nga, yan ay para sa atin naman, no? Kaligtasan, mga ka-angel. At yan, pwedeng mga nakita natin, lalo na sa social media, nga, dito lang sa Dakbayan sa Cagayan de Oro mga ka-angel, marami ng
naturukan, nabakunahan na dito. But ang problema, dumarami ang na apektuhan sa COVID-19 mga ka-angel. So imbes na gumaling o gagaling, proteksyonan, baliktad ang mga nangyayari. Baliktad, yan ang dahilan kung bakit ang iba ay natatakot na magkaroon ng bakuna. Dahil nga yan sa mga pangyayari mga ka-angel. But dapat hindi natin iisipin na ganyan mga ka-angel. Yan ay yung mga pangyayari na ilan-ilan lamang mga ka-angel. Yan ay mga isolated case lang. Sundin natin ang ating gobyerno na dapat tayong lahat ay mabakunahan. Huwag natin isipin, no? Huwag natin isipin ang anumang mga pangyayari. It's importante na mabakunahan tayo at tayo ay may proteksyon laban sa COVID-19 mga ka-angel. So, oras sa natin alas 7, ano na? So, antabayan ninyo mga ka-angel ang iba pang mga programa dito sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sa sunod na mga araw, may mga bagong program na mga ka-angel na inyong matutunghayan na dito sa Angel Broadcasting. Mamayang hapon, babalita din ng ating station manager sa ating Angel News Patrol Afternoon Edition. Marami pa rin tayong mga balita dyan na inihanda ng ating station manager. Antabayan ng mga ka-angel. At mayroon pa tayong mga iba pang mga inihanda na mga programa, lalo na ang programa ng OFW mga ka-angel. Dahil bibigyan natin sila ng puwang dito sa ating broadcast. Bibigyan natin sila ng slot dito. Matanong natin kung ano ang kanilang mga kalagayan diyan sa labas ng bansa. Dahil alam natin na maraming mga OFW na nalulungkot sa kanilang mga kalagayan ngayon, lalo na sa panahong ito na pandemya mga ka-angel. So mas marapati natin na sila ay kahit konting tanong lang o ano na mga lagayan nyo dyan, ano ang kalagayan nyo sa panahon ng pandemya. Kumusta na inyong mga pamilya dito sa Pilipinas o saan lugar dito sa Pilipinas. Dahil sila ay alam nyo ang kalagayan ng mga OFW. Hindi basta-basta yan mga ka-angel. Dahil iwanan mo yung pamilya mo, yung mga mayroon ka pang mga maliliit na anak, iwanan mo upang makipagsapalaran sa ibang bansa para lamang maahon sa kahirapan ng ating buhay. So lahat tayo nagtatrabaho mga kaigsunan, matod pa, we want something sa ating paghanap buhay. Yun naman ang ating mga objective sa buhay natin. Trabaho tayo o magkaroon tayo ng kahit kunting pag-asinso man lang. Kaya yan, tabayan ng mga ka-angel ang iba pa mga programa dito sa Angel Broadcasting Online Streaming Services na sumahim papawid. Bago lang mga ka-angel. So nasa 2 linggo pa lang tayong umiere. Wala dito sa door number 4. Dito sa Pedro Tarok Pactol Building sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro sa Northern Mindanao. So yun po. Ayan ay para sa mga kababayan nating mga OFW dyan sa labas ng bansa. Kumusta ang ating mga news correspondent dyan sa labas ng bansa? Sila si B. Bianca. Ating mga news correspondent sila si Rick Balibria. Po ay nagbabato, naghatid ng mga balita mula dyan sa Jordan, sa Amman.
Ingat kayo dyan, mga kababayan ko. So, mga ka-angel, alas 7:05 na. Dito na po tayo magtatapos sa ating palatuntunan, ang Angel News Patrol Morning Edition. Salamatan natin si Ma'am Yolanda Zia. Nakapanood siya mga ka-angel dito nga sa ating programa. Sino pa yung mga nakatunghay sa atin na hindi natin nakikita sa ating cellphone ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat. Papaalam lang ako mga ka-angel. Tabayan ninyo si manager mamayang alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Kadang Tagalog edition of Angel News Balita Patrol mga ka-angel mamayang hapon. Paalam lang ako mga ka-angel, alas 6, akong alas 7, 6 na. Sa ngalan sa amo ang mga kasamaan dito sa Angel Broadcasting. Sa studio nandun si Ryan Molo. Sa ngalan sa mga admin, si Ma'am Rocklyn Daang, sa mong news director, Sensulugan. Sa labas na parte ng Cagayan de Oro. Sa ating mga Angel News Reporter. Sila si Totong Sambas, Drew Sanoria, si Efren Solosia, aga si Cheryl. Hindi nakapag-report si Cheryl mga ka-angel. Pasalamat din natin kay Barangay Councilor Alan Magsayo. Mga ka-angel, ako si Rosa Quiatsondinya. Papasalamat sa inyong lahat. At sana ipagpalayan tayo na may kapal. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At yan sa labas ng bansa. Umaga. To God be the glory.